Charity is giving from the heart, and it is not just about making a donation. It's about making a difference, and nobody has ever become poor by giving. Mabuhay, at welcome sa aking channel, kung saan ipinapakita ko ang aking earnings sa aking maliit na investment, at ang kaakibat nitong charity program, kung saan ang kinikita ko sa aking investment ang siyang ginagamit sa pagbibigay ng tulong financial sa mga kababayan nating nangangailangan. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga susunod ko pang mga videos. Nasa kalagitnaan na tayo ng taong 2024 kaya nararapat lang nabigyan ng performance evaluation ang aking channel para malaman kung on track ba ako sa aking target sa taong ito. Kaya kung ready ka na ay ihanda na ang kape at umpisahan na natin. Sa second column ng table na ito ay makikita nyo ang aking earnings kada buwan. Paiba-iba ang amount dahil nakadepende ito sa performance ng stock market, pero sa unang 6 na buwan ng taong ito ay halos 400,000 pesos ang aking net income. Sa third column naman ay makikita nyo kung ilan ang napunta sa charity program. Kung matatandaan nyo, sa umpisa ng taong 2024, ay nabanggit ko na 50% ng aking kita ay magagamit sa charity program, at ang remaining 50% will be reinvested para mapabilis ang paglago ng aking investment. Pero sa dami ng humihingi ng tulong ay halos lahat ng aking kita ay nagamit sa charity program. So, mula Enero hanggang sa buwan ng Hunyo ng taong ito ay 395,000 pesos ang naipamigay nating tulong financial sa kababayan nating nangangailangan, at ito ay na-classify base sa needs nila. 30% ng total amount ay napunta sa housing o pabahay. Kasama na dito ang gastos sa pagpapagawa ng bahay, o kaya renovation or repair. 19% ay napunta sa travel expenses. Kasama dito ang pamasahe para sa burol ng kapamilya na nasa malayong lugar. Kasali din dito ang pamasahe para maka-attend ng kasal at family reunion, at pamasahe papuntang abroad para magtrabaho. 15% ay napunta sa livelihood o pangkabuhayan kagaya ng puhunan sa maliit na negosyo, pero kasali din dito yung pang-araw-araw na gastusin para sa mga walang kakayahang maghanap buhay. Another 15% ay napunta sa edukasyon o gastusin sa pag-aaral, kagaya ng tuition fee at pambili ng school supplies. 7% ay napunta sa pangkalusugan. Kasama dito ang gastos sa ospital, pambili ng gamot at laboratory expenses. At 14% ay napunta sa other expenses kagaya ng gastusin sa social gatherings, clan reunion, at pagsali sa iba't ibang paliga sa barangay. In terms naman sa geographic distribution of funds by region, ay mapapansin nyo na 50% ng aking charity fund ay napunta sa Cordillera Administrative Region o CAR. Pasensya po kung may bias ako sa region na ito dahil taga Baguio po ako. 23% ay napunta sa Region 4A, particularly sa probinsya ng Cavite at Rizal. 13% ay napunta sa Region 2, particularly sa probinsya ng Isabela. 12% naman ay napunta sa Region 6 particularly sa probinsya ng Antique. At may maliit na amount na napunta sa Dipolog City ng Region 9. At yan po mga kababayan ang summary ng aking investment at charity program sa unang 6 na buwan ng taong 2024. Pasensya po sa mga di ko napagbigyan dahil sa kakulangan ng pondo. Naway na solusyonan nyo ang inyong pangangailangan sa ibang pamamaraan. At sa mga may kakayahang tumulong, huwag magdalawang isip na gawin ang nararapat because there's no greater power than the power of giving. Feel blessed and be a good Samaritan to the needy. Maraming salamat sa panunood at mabuhay ang Pilipinas.